Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Okay, dito tayo. Kung akala ng mga pasaway na tsuper, ligtas na sila sa pagiging balasubas sa kalsada, pues huwag maging kampante ho dahil ang No Contact Apprehension Scheme, epektibo pa rin po yan, ayon po yan sa MMDA. Nako. Kung paano ito, marami pong walang alam nito ha, panoorin natin. Walong buwan matapos sumarangkada ang kampanya ng Metro Manila Development Authority o MMDA, nahuli ka, you're on CCTV camera. Sa ilalim ito ng No Contact Apprehension Policy, marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi alam ang gagawin at nalilito sa mga probisyon ng batas nito. Ang No Contact Apprehension Policy ng MMDA po ay ito yung walang intervention ng traffic enforcer sa pagsita sa isang motorist na nag-violate ng traffic batas sa ating mga kalsada. Dito gagamit ang MMDA ng mga CCTV, digital camera at iba pang teknolohiya para mahulikam ang mga pasaway na motorista. Ito po ay makikita sa aming Metro Base. Sa Metro Base po may mga taong nag-monitor sa mga screen na makikita kung ano nangyayari sa mga kalsada natin. Doon po sa Metro Base namin, makikita kung ang isang motorist, ang isang vehicle ay nagbabiolate ng traffic rules and regulation o mga ordinances. Sa pamamagitan po ito, makikita doon yung plate number, body type ng vehikulo na nagbabiolate ng regulation. Ayon sa MMDA, mabisang paraan rin ito para maiwasan ang kotong at aregluhan sa kanilang mga tauhan. Kinakaptured po real time yung pag-violate niya. No? Pagkatapos po nito, pumapasok po yan sa database na ginagawang parang TVR, Traffic Violation Report po, na pinadadala yan sa isang motorista sa pamamagitan yung plate number, kung sinong user noon, kung sinong owner po. Pangako naman ng MMDA, asahan may due process para sa mga mahuhuling motorista. Kapag nahuli sa kamera ang isang violator, binibigyan siya ng 7 days to settle yung penalty po dito sa MMDA, sa redemption o sa adjudication. Sa loob ng 7 araw, maaring isettle ang penalty at bayaran ng multa sa MMDA main office o sa kahit saang branch ng Metrobank. At sa pagkakataong itatanggi ng motorista ang violation, minsan may mga denial. Yung vehicle hindi na sa amin dahil yung pala binenta. So binabay tracking po namin yun hanggang sa mapunta kung sino yung original na user during that particular time po. Kasunod ng 7-day notice, maaring umapila ng motion for reconsideration sa loob na 15 araw para maresolba ang itinatangging violation. Babala ng MMDA, kung hindi papansinin ang mga notice at penalty sa No Contact Apprehension Policy, magre-reflect po yun sa renewal na mayroon silang traffic violation. Baka hindi po ma-renew yung kanilang lisensya. Kaya paalala ng MMDA, sumunod lang po kayo sa batas, traffic regulation, at saka sana maging disiplinado tayo kasi malalaman namin pag ang isang driver o motorista is undisciplined, makikita po siya namin sa monitor, no? So, tulungan lang po ito eh. Ayun, Ben. Okay! Ito, sinubukan ko sa aking cellphone yung website nila. Okay. Mayhuliba.com. Okay. Pinasok ko yung plate number ko. Ay ko nang banggitin ha. Okay. Ito yung plate number ko. Lumalabas. Search. Uh-huh. Ang sabi ho, wala. Pare yung Pokemon Gym na ikaw ang gym owner. So, ibig sabihin, wala akong violation. Wala akong violation. Ayun, Okay na yan. yun. So in other words, working yan. Working Okay. yan.